Ito naman yung part na lilinisin ko nga kumarites kasi maalikabok na yan. Tapos halo-halo na nga yung mga gamit na nakalagay dyan. At na mga binibili ko ngang Joy ay yung may free talaga na isa. Kaya madalas na bumibili ako ng marami para may stock. So wala naman tayong ibang gagawin kumarites dahil lagi lang naman tayo sa tindahan. E di magbenta at maglinis. Na ako nakakapamili kaya medyo madami na nga kulang sa aming tindahan. Hindi ko naman nga hayaan na talagang maubos na muna bago ulit ako mamili. Di rin talaga maiwasan. Minsan ay tatama rin din talaga tayo lumabas. Sa panahon ngayon sobrang init talaga namang hindi kagaganahan lumabas ng bahay. Dahil nakaipon na naman nga ng benta kailangan na talagang lumabas. So yan kita nyo nga na yung ibang powder dyan ay bawas na. 2 araw na nga yung nagpaplano akong lalabas ako or mamimili pero hindi ko nga nagagawa. Ito na mga bumibili, numpisahan ko na nga rin po yung paglilinis. Maliit lang naman siya at DIY nga lang ito ni Jowa kaya hindi nga po matagal linisin. Pero sa totoo lang, ito yung ayaw kong nililinisan. Yung maliliit tapos ang daming nakalagay. Kung ano-ano na lang kasi yung sinisiksik dito or yung nilalagay kasi hindi nga po masyado yan pansinin. Pero ngayon kailangan natin siyang pansinin dahil wala naman nga rin akong ginagawa. Kaya tinanggal ko na nga rin lahat ng naka-refill dyan. Dahil maliit nga lang po yung space ng bahay namin kaya wala talagang nasasayang na lugar. Kung pwede nga po paglagyan ng mga organizer ay ginagawa ko. Kung pwede lagyan ng mga DIY na drawer ay pinapagawa ko nga kaagad yan kay Jowa. Kaya mga nakalagay dito ay mga napkin pero hindi nga nagkakasya dahil medyo maramihan nga rin po talaga kung bumili ako. Kita nyo naman dyan, maalikabok na talaga siya. Kaya pupunasan natin yan para naman nga po maganda yung resulta pag nag-refill tayo ng mga kailangan nating ilagay. Basang-basahan na nga po yung ginamit ko para naman nga po isang banlaw at isang punas pa ulit. So ayan, maganda na nga tingnan ko marites dahil malinis na siya at magre-refill naman nga po tayo dito. Ang paglilinis na nga lang po talaga ng tindahan yung ginagawa kong ang libangan dahil hindi naman nga po lahat ng oras ay may customer tayo. Nabasa pala ako sa nag-share ng video ko na sabi niya nga kaya daw mabenta yung tindahan ko kasi wala naman akong kakompetensya. Sa totoo lang sa harap mismo ng tindahan ko ay meron ding tindahan. Bilang side naman 2 bahay lang yung pagitan. Abay tindahan na nga rin po iyon at kapatid nga po iyon ni Jowa. Totoo naman na isa din yan sa dahilan kaya ihina yung benta mo. Kung iisipin nyo nga sa palengke na tabi-tabi talaga sila magbenta at parehas-parehas din sila ng binibenta. Pero may bumibili pa rin naman sa kanila. Kaya para sa akin ay nasa customer na lang din talaga kung saan nila gusto bumili. Siyempre isa na sa advantage mo kung kumpleto yung tindahan mo at kung mababa yung presyo ng mga paninda mo. Pero para sa akin nga hindi naman ako nagpapababaan ng presyo kasi nga talagang sayang yung pagod mo kung ibibigay mo ng sobrang baba. Iba na lang kung wholesaler ka. Tapos syempre nasa diskarte mo na yun kung paano mo i-handle yung tindahan mo. Paano ka rin makitungo sa iyong customer. Mga tindera na mataray pagdating sa customer pero sa akin hindi nga pwede iyon. Yung anak ko kumarites talaga lagi ko siyang pinapagalitan kasi pag may nabili abay hindi marunong mag thank you or di kaya basta-basta na lang binibigay yung sukli nang hindi maayos. Sinasabi sa kanya na matutong gumalang sa mga customer kasi customer yun. Dapat may limit ka rin kumarites kasi may mga customer na mapagsamantala. Dati sa sobrang hilig kong makisama sa customer abay walang limit yung pag-uutang nila sa tindahan. Kahit hindi nga sila bumibili sa akin abay pinapautang ko pa rin. Doon ka matututo katagalan na hindi lahat ng customer ay para sa iyo. Tuto ka rin magsabi na hindi ka naman bumibili sa akin, bakit dito ka umuutang? O diba? May customer na rin ako, nalilimitan yung utang niya hanggang 200 lang dahil dati ay umaabot siya sa 1,000. Pero wala na nga ngayon kumarites kasi feeling ko masyado na nga ako naging mahigpit sa tindahan ko. Umuutang na nga lang sa akin ay parang nasa 2 or 3 na lang. Pero bumibenta pa rin naman ako kasi lagi nga ako namimili at laging nauubos yung stock ko. Kasi nilang sinasabi dati na hindi ka magkakaroon ng customer pag hindi ka magpautang. Pero sa totoo lang, mas lalo ako nawala ng customer dati nung panay ang pautang ko kasi umiiwas na nga sila sa tindahan ko, doon na sila bumibili sa iba dahil takot masingil. Pang nalasing na hindi naman bumibili sa akin ng alak at gusto ngang umutang pero syempre hindi ko na pinagbigyan. Tapos kung mawalan ka man ng customer ay okay lang yun dahil may papalit at papalit dyan. Lalo na kung yung nawala sa'yo eh yung mga palautang or yung hindi mo na pinautang. Bang tindahan naman yung i-stressin nila. Kaya malaking bagay din na nagkaroon ng kompetensya kasi nga yung mga palautang eh lumipat na. Hindi na nauubos yung mga paninda ko dahil inutang. Hirap magpaikot ng puhunan kung yung paninda mo ay laging inuutang dahil wala kang maipamili. Ang masakla pa dun eh kung may binabayaran ka rin. Ang layo na naman ng kwento sa ginagawa ko kumarites. Ayan, dito na nga tayo sa maliit na Joy at last na ito. Pinutol-putol ko na nga lahat para hindi na nga kailangang magputol pag mayroong bumili. 7 pesos pa lang yung benta ko sa maliit kumarites tapos yung malaki naman nga ay 14 pesos. Ang ganda lang din talaga ng organizer na to kahit maliit lang dahil hindi nga po siya istorbo sa tindahan. Iba din talaga pag may alam nga sa construction yung partner mo. So bala kong linisin naman nga po next kumarites eh yung kusina namin. Ilang linggo ko na rin yun na hindi nalilinis at kailangan na rin talagang linisan. Dahil nung nakarang araw ay doon ako sa taas. So syempre tapos na nga tayo sa paglilinis at ito na nga po yung after niya.
So, yun lang muna ko Marites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.